day mga ka-EA. So for today's video, so 2 linggo na halos straight nag-uulan, patuloy pa rin yan hanggang ngayon. So kansilado na naman ang pasok ng mga bata, estudyante, pero tayong bilang magulang naghahanap buhay. Hindi uso ang kansela dahil pag nakansela, walang kita, walang pambili ng patuka at supplement. So ang update, paano ba yung mga ginagawa ninyo mga kalapatid sa mga ibon nyo pag ganito yung panahon, yung tipong tuloy-tuloy yung ulan, tapos akala mo okay na yung panahon bukas, syempre magsasampa ka ng club training, tapos eventually umuulan pag uwi na smash. So para sa atin, ako di naman din talaga maiwasan yan, although syempre gusto nating mas lumakas yung ibon natin, pero kung tingin natin na may nararamdaman yung ibon, mas maganda nagkakaroon na tayo ng preventive na maintenance dun sa mga ibon, which is nabibigay pa rin tayo ng organic, na mga antibacterial. At the same time, yung Betracin Gold, pwede na rin yung panlaban sa sipon, sa halak, tsaka sa one eye gold. Pero hindi ko sinasabing gamot yun. Sabi ko, prevention. So meaning, pwedeng pag nakakaramdam na, pwedeng pa unang ibigay na natin yun mga kalapatid. So sa ngayon, ito yung update sa ating Team South na may kasamang Team North. Ayan. So itong ibon na to, kakabalik lang nito dito sa Flyers Slope, kaya medyo parang naninibago kasi dito ko talaga siya nilagay nung almost 1 week. No, bukod dun sa mga ibon natin na nauna na tinamaan ng one eye gold, kasabay din siya. Baga sumunod siya. So siya, parang 10 days ko atang ginamot to halos. Pero sa ngayon, balik okay na ulit siya. Pero hindi pa 100%, pero nakikitaan ko na yun, wala na siyang one eye cold, no? So parang habang tumatagal talaga, pamutate yung mga sakit, no? So kailangan handa rin tayo dun. Ako naman, syempre, parang tao lang din yan. So mas maganda kung meron kang mga naka-reading mga gamot tsaka pang preventive maintenance na pwede mo ibigay anytime. Kasi ako, pumapasok ako ng maaga, maalis ako dito ng at least 9 o'clock. Uwi ko, almost the same, 9 o'clock na rin ng gabi or alas 8. So, ang observation ko sa ibon, bago ako magpakain, tinitingnan ko na yung mga droppings niyan, yung mismong appearance nila, kung masigla ba, tapos kung lilipad, loloply, tapos pagbalik, kung kakain. Tapos pag uwi ko naman, pagkagabi na, chinecheck ko kung tawag nito, yung droppings naman nila. Parang ganon. So, dapat talaga napaka-importante nung ganon. So, ang naiwan sa Team South natin, 2 na lang yung MacArthur Banded, tapos 5 yung Abuyog Cap Band, tama ba? Basta mga ganon. Tapos ito kasing naka-perch na dyan, naka-commercial ring lang to. So excess bird lang natin to. Pero eventually, kung magiging maganda yung performance niya ng mga training, kahit nagkasakit siya, laban yan. Pwede natin ilaban as old bird, no, mga kalapatids. Pero syempre, pinaka-best result ng training, kung sino yung maganda yung performance, tuloy yun sa lipad sa derby ng South. Pero kung medyo tumagilid, syempre, sayang naman kung i-entry pa natin, kung alam naman natin hindi mag-perform ng maganda. Pero dito sa dalawa nating binabalik kondisyon, ito, ayun o. Si Frankie Boy, saan ba? Ayan, si Frankie Boy is kahit papano, okay na yung droppings. Kasi noon na nga nakaraan, parang hirap ako sa kanya na ibalik yung magandang droppings niya. Kasi parang nakaset yung katawan niya as breeder, na medyo malambot yung droppings. Tapos yun nga, yung katawan, hindi ko pa maibalik ng mga nakaraan. Pero itong past few days, medyo okay na. Yun nga lang, ang pinaka-main concern natin is yung panahon talaga. Kagaya niyan, makulimlim na naman mga kalapatid. So, pero plano ko magpa-low-fly ngayon. Plano natin magpalipad. So, kailangan hindi mawala yun. Kasi ang nagiging routine ko talaga dito, pag during preparation, 1 day low-fly lang talaga tuwing umaga lang. So, best effort na lang ako pag may scheduled ng training. Pero, syempre, kagaya na sabi ko, nakabantay pa rin. Importante na nakabantay tayo sa weather. Kasi hindi natin pwedeng isisipo yan sa mga club owner na if ever na maging masama ang panahon sa within the tawag nito area na babaybayin nila. Syempre, di ba? Hindi naman nila kagustuhan niya. Pero kung magiging maganda yung panahon sa pinaka-release point, gura yun. Diretso yung pinaka-release nun. Tama po ba yun? Ito na yung siste.
Ayan. Tinanggal ko na si Lady Mina to dito. So, pinaka-inaiwan na lang dito itong Santa Ana finisher na si Frankie Boy. So, yung anak niya, tsaka ni Lady Mina to, is pina-ending natin. Actually, puno na yung slot. So, on Sunday na yung laban, meron na lang hindi pa nakapag-settle na at least nasa 20 na slot, no? So, if ever, baka meron pa ulit ako sunod na ilatag. Ito, yung anak na imported na nakakross dun kay Mr. Solo. Yan. So, itong black check. Actually, mga backup bird ko yan eh. Na pang-replace na nakaabang para sa mga sinali natin sa Alegre, Kalapatid, siya BBC. Kaya lang, umiikot na yung mga ibon namin sa ano. Hindi yung ulo umiikot, I mean, rumuronda na yung mga ibon namin sa Alegre. Tsaka sa Kalapatids, meaning batcher na. Hindi na kami nakakuha ng info na need pa namin mag-replace. Pero kasi itong BBC is lately ko lang yan sinabmitan nitong second week ng July. So, uy, nagpa-loplay si Lop ni Al. Pasabayan natin. So, ang mangyayari, yun. Ang mangyayari, BBC na lang yung ina-expect natin na papasahan ng replacement if ever. Pero hanggat maaari, sana hindi na rin tayo mag-replace. Ayan, pa-loplay tayo. Pasabay natin yung ibon natin dun sa ibon ni Lop ni Al. Ayun, ang dami oh. Sana sumabay. Ayan. Tapos yung binalik natin, naka-GPS tracker pa rin pala to si Frankie Boy. So, by weekend, sana maging okay na yung weather para maisabay na natin sila sa club training. Kasi gusto ko mabatak sa club training yung dalawa na ihahabol natin. Ayan. Pero pag malapit na yung derby, most likely, once a week. Once a week na lang ako naglilipad. More on, mas magpapahinga tayo. Marami tayong mga sinusubukan ng mga possible routine, tsaka yung mga dati kong nagginawa no nakapagpauwi ako ng Javier. Hindi ko mahuli yung tamang timpla eh. Kumbaga kinakapa ko pa rin, although nagawa ko na siya before. Kaya na parang ang hirap ibalik. Parang ganun. O depende talaga siguro sa klase ng ibon. Natsempohan lang na maganda talaga, tsaka nasa peak siguro si Batosay that time. 75 years later. Ito mga lapatid si Lady Mina to. Yung Katbalogan Daybird Javier Leyte finisher ko. Ayan. Rektang anak na to nung klakar ko ng Javier na si Batosay. May mga full sibling ngayon to nasa Alegre, tsaka nasa BBC OLR. Ito yung singsing niya. BFRC ring to. Pero itong sticker na to, ito yung final sticker niya nung last lap ng Javier. Sayang lang talaga hindi niya na-i-clock. Tingin ko may mali ako nung time na yon. Parang na-over supplement ako sa kanya ron. Kasi na-excite ako nun. Parang sabi ko ang ganda ng uwi niya nung Katbalogan. Dinay-bird niya. Kasi during training, sobrang kulela to lagi. Halos cut-off pa nga. Pero pagdating ng derby, gumanda yung lipad. Tapos eventually, nung tumawid ng dagat, mas maging maganda pa yung result niya. Especially nung unang tawid ng Katbalogan. Pero yun nga, hindi natin inaasahan na nangyari. Hindi siya nakauwi during nung race nung Javier. Pero yun, after ilang days, actually 1 month and 19 days bago siya nakauwi ng Javier Leyte. Yan, nagbigay lang ako ng calcium. Tapos yan, red cell. Kasi plano ko na siya ilagay dun sa may isang cage. I-condition ko na. Baka hanapan ko siya ng pagbabanggaan. Either dun sa direktang lolo niya na si Weapon X. Yun yung direktang tatay ni Batosay. Baka mag-inbreed ako ng lahi nila. Pantago na. Tapos may nagre-request din kasi ng pasuksok. So, isasabay ko na. So, isang pantago, isang pasuksok. So, pwedeng sumagat to hanggang 2 clutch. Pero dun sa mga magkakaroon na interest sa magiging anak nito, pwede naman, PM nyo lang ako.